Sa pagbabalik ng ating balitaan, tunghayan naman natin ang isang makabuluhang panayam ng aming kasamang si Emil Carrion upang pag-usapan ang solusyon sa tumataas na presyo ng petrolyo. Magandang umaga, Emil. Magandang umaga sa iyo, Pia. Alam mo, sa talaga namang walang tigil itong ating usapin tungkol sa traffic, tungkol sa presyo ng petrolyo. Kaya naman po, ngayong kasalukuyan, iba't ibang solusyon ang pinopropose ng ating mga kababayan. At yung isa dito ay ang mismong Pasang Transport Group na Pasang Mazda ay meron po silang ilalahad sa atin ngayon na solusyon para sa problemang ito. Magandang umaga po kay Ka Obet Martin, National President ng Pasang Mazda. Good morning, paring Emil, at sa mga nanonood po sa atin sa balitaan, isang magandang umaga. Sir Rogel Fernandez, ang Pasang Mazda National Coordinator, at ganoon din si Ginoong Jay Meloto, ang Direktor ng Community Relations. Ka-Obet, ano po yung nakita niyong problema at ano naman itong inyong ipipresenta ngayon na isang solusyon, sir? Alam mo, kaibigang Emil, matagal ng panahon. Siguro, napupunan niyo lamang ang tangi ang Pasang Mazda ang talagang naghahanap ng mga alternatibong pamaraan, itong mga tinatawag repowering, at hindi naman kami nabigo. Itong pagkakataon nito isang napakagandang balita sa ating mga kababayan sapagkat itong Egypt na aming naging partner, ang Gawad Kalinga, naging partner natin ang GETS, ang Comet, na ito'y galing sa Amerika, ay napakalaking magiging tulong sa hanay ng transportasyon. At higit sa lahat, ito nga, yung ating hinahanap na malaking diskwento sa presyo ng petrolyo, hindi na ako magagalit, pare. Hindi na ako magrarally sa Big Three. Ito na yung total solution sa problema namin. Sapagkat base dun sa mga napag-aralan, 50% ng consumption sa diesel na makukuha rito using our Comet, the new generation, the new transport vehicle for public utilities sa jeep. Yun. Ka-Obet, kasama pa rin natin si Pia, si Audrey at si Vivian. Anytime, kung meron silang gustong liwanagin, nandyan po sila para mag-share ng kanilang mga tanong at insights. Ito pong Comet, ano pong ibig sabihin ng Comet at bakit Comet ang pangalan? Ito po ba'y kasing bilis talaga ng Comet kung tumakbo o napaka-effective nito? O may ibig sabihin ng Comet? Si Sir Jay Meloto, ang Director ng Community Relations. Ang ibig sabihin ng Comet ay City Optimized Managed Electric Transportation. So sa pangalan pa lang niya, talagang ang lakas at ang efficiency niya ay gawa talaga para sa syudad at hindi siya pang biyahe mula sa Maynila hanggang sa malalayong mga probinsya. Balak ko pa namang ibiyahe ng Abra yan, Ka-Obet. Okay, sige po. Go ahead po, Sir Jay. Pero pagdating naman ng panahon ay gagawa rin tayo ng ganyang mga sasakyan. Ang kagandahan nga nitong GET or Global Electric Transportation ay tayo ay gumagawa ng isang kumpanya na nagpo-provide ng transportation solutions na sinisimulan nga natin dito sa sektor ng transportasyon sa pag-modernize ng mga jeepney na maging electric, fully electric. Pero balang araw sa ating mga ginagawa ay darating din tayo sa paggagawa ng mga sasakyan na kaya nang bumiyahe ng malalayo. I-describe nyo lang pong konti yung technicality sa mga physical descriptions itong Comet. Nakita ko parang high-tech ang dating car of the future ang pagkakaporma. Oo, Emil, gagawa na rin tayo kasi ng sasakyan. Gawin na natin from the ground up. Gawin na natin high-tech, yung pinakamagandang pwede natin gawin. At yung mga engineero na tumulong sa atin galing Amerika, ay matagal na nila ginagawa yan. They have years in the industry at sila nga yung gumawa ng pinakamaraming sasakyan na electric sa buong mundo. Si Pia, meron pong gustong itanong sa ating mga guests ngayon. Yes, go ahead, Pia. Para lang po kayo, Ka-Obet Martin. Sir, pwede niyo po bang pakidescribe kung gaano ang itatagal nitong ating bagong ipinipresenta ngayong umaga? Well, alam mo, Pia, base dun sa amin na pag-usapan itong ating mga counterpart, ng mga gumawa nito, yung Comet, ay tatagal ito ng matagal, siguro mga 5 to 10 years kaya nito. At ang battery nito, kaya rin yung 7 to 10 years sapagkat iba ang battery nito, hindi ito LED, ito yung lithium batteries na. Kanya mas maganda to. At sinasabi ko nga, ito na yung panagot natin sa problema ng modernisasyon sa hanay ng jeepney at problema sa hanay ng transportasyon, environment friendly, Pia, yung savings na. At dito nga, sasabihin ko, matutuwa ang ating mga mananakay, hindi natin kailangang itaas pa ang pamasahe sa jeep. Katibay, itong mga gilid nitong ating jeep ba po ba ito? Paano po ba ito katibay? Safe po ba ang ating mga pasahero? Well, ito yung ginawa at i-design to talaga sa ating bansa ng mga American counterpart natin, ng mga engineer nila.
At ito yung tibay, yung durability nito, Pia, no? Tinitya kong mahusay at matibay ito at paikinabangan ng mahabang panahon ng ating mga operador at ng mga jeepney driver. At of course, yung safety ng ating mga pasayeros ang number one factor dito. Tanong ko naman po para kay National Coordinator, Pasang Mazda National Coordinator ka Rogel Fernandez. Sir, anong nakikita niyong impact lalo na sa mga key cities nationwide at ganoon din sa kanayunan na pwedeng magamit itong Comet jeep na ito? Alam mo, madagdag ko lang doon sa mga sinabi nila. No? In terms of safety features, ang almost all of the PUJ units natin dito sa Metropolis, medyo kulang. Kung makikita ninyo yung physical build ng Comet, ang babaan at sakayan niya nasa gilid. Babaan at sakayan. That is one of the safety. Hindi siya nasa likod. So, ibig sabihin, pag sakay ng pasahero, nasa sidewalk, hindi sa kalye. Ganon din yung pagbaba niya. Another safety feature niyan, this is equipped with a CCTV camera. Hindi lang kasi ito, hindi lang ang ini-introduce namin dito is a new vehicle. Pati yung entire management, yung sistema natin, ang pagsakay, pagbabayad, lahat ng sistema. And to add on that, hindi basta-basta driver ang pupwedeng humawak nito. Right now, ongoing ho ang aming seminar and training sa mga piling driver ng mga public utility jeepney para turuan ng technical, kasama ho ang moral values nito. Kumbaga sa hindi lang jeep o hindi lang unit ang ini-introduce namin. The entire system babaguhin. Isa pa ritong features ay yung TITO o top-in, top-out system namin. This will be a cashless fare. Wala hong gagamiting pera dito. Bibili lang ho kayo ng card sa mga terminal because ang sistema ho dito is terminal to terminal. Bibili lang kayo ng card, katumbas ng pamasahe ninyo, and then before you board the vehicle, dun ho sa kanan niya, meron siya dun sensor na itatap in mo yung para ka makapasok, and then pag bababa ka, itatap out mo rin yun, it will automatically deduct the fare na nakonsumo mo. Okay. Meron pong additional na question na ating kasama si Audrey. Audrey? Yes, sir. Good morning po sa inyo lahat dyan. Tanong ko lang po, mas mahal, ano po ang difference nito sa presyo kung ikukumpara sa isang jeepney na gumagamit ng diesel? Mas mura ba itong mga electric cars na ganito? Sino pong pwedeng... okay, Sir Jay? Pag-operate ng Comet ay 50% more efficient than the diesel jeepneys. Dahil hindi siya kumukonsumo ng maraming consumables ng fluids, ng diesel, at konti lang ang kanyang pyesa kumpara sa mga diesel na jeepney. Meron siyang mga 300 parts compared to 4,000 plus parts ng mga diesel na jeepney ngayon. So mas mura talaga siya. Pero ang fare na ita-charge natin sa mga pasahero ay parehas lamang sa charge ng mga jeepney ngayon. Ano yung plano na paramihin yung ganitong uri ng sasakyan? Ang plano talaga ay hindi magdagdag sa mga jeepney ngayon na tumatakbo sa Metro Manila, kundi i-modernize yung mga current jeeps na tumatakbo. Yung kanilang lumang jeepney ay ngayon ay gagawin na nila electric Comet o electric city shuttle. Kaya nga natin kasama at kapartner dito si Ka-Obet at si Ka-Rohel ng Pasang Mazda at iba pang mga transport orgs ay pwedeng mag-convert to electric shuttle. Sir, matanong ko lang, napakaganda. Parang ang laki-laki niya, parang mini Seattle bus. Parang ilan po ba yung capacity niyan? Kaya niya hanggang 20 na katao. Pero sa design niya, nung design dito ng mga engineer natin, 16 lang kalinagay. Pero American size kasi yung design. Pero pag Pilipino sasakay, alam niyo naman, mas mali tayo ng konti sa mga Amerikano. So kasya yan hanggang 20. Which is yung parang normal din na jeepney ngayon. So, sir, kapag mas maraming sakay, ibig sabihin ba na mas maraming energy yung kailangan gamitin? Hindi naman. Kasi ang ginawa nga natin, ground up ang design. So bagong-bago talaga ito. Yung sasakyan natin, yung Comet, ay 50% na mas magaan kaysa sa mga jeepney ngayon. So kaya niya magsakay pa rin ng mas mabigat na load. Yung bilis po niya, kasing bilis din po ba ito ng mga jeepney? O mas mabagal siya ng konti? Hanggang 60 kaya niya. Yun na nga lang ang ating speed limit sa Commonwealth. Pero talagang optimized siya for city driving, kaya nga natin tinatawag na City Optimized and Managed Electric Transportation. May dadagdag yata si Ka Rogel. Sige po, go ahead, Ka Rogel.
isa pa yung kaninang ang kasama rito sa programang ito, yung fleet management, no. There will be a command center na lahat ng unit naka-monitor dun sa command center natin. So malalaman natin yung nangyayari sa loob ng vehicle, yung mga pasaherong bumababa, yung mga pasaherong sumasakay. So isa pa doon, isang security features yon na monitor din natin yung safety ng vehicle at yung ruta niya. Mawawala na rito yung colorum kasi fleet management nga siya, monitor siya sa command center, alam kung saan dapat ang ruta niya. Okay, si Ka-Obet, may dadagdag din daw? Well, doon na sa katanungan ni Audrey, ito kasi ang mangyayari to baka iniisip ng ating mga kababayan nanonood ngayon, tayo makakadagdag ng traffic cone, no. Ang gagawin po natin dito, yung mga old units under pasang Mazda, i-replace po natin to. Idadrop ang old units, then we will substitute it by electric jeep. Hindi ho magkukos ng traffic. At yung po mga ibinaban jeep na yan, hindi na ho natin gagamitin. Para naman ho sa lumuwag at nang hindi magsigip ang traffic ho sa atin. At yung karagdagan nung sa nabanggit ni Carohel, ito ho kasi hindi naman parang AUV. Meron tayong designated electric jeepney terminal. So, doon lang ho pupunta ang ating mga terminal ng jeep na yan at tuloy-tuloy po ang ating biyahe. Yung binanggit yan tap in, tap out, napakaganda ho nun. Cashless, wala ng pera dadalhin pa ang ating pasaheros para magbayad pa. Itatap lang ho sa may pintuan, pagbaba, itatap din niya, ando na. Mapakaganda. Okay. Ka-Obet, nakikita ko po, ang daming advantage. Ano? Cashless, mawawala yung usok sa kalsada, pati yung mga sabit, bawal na dyan. Hindi na pwede sumabit. No? Tsaka yung mga 1, 2, 3 sa pamasahe. Yung Wala na yan. Paborito ko pa naman yan pag wala akong pamasahe. Okay, para po sa mga final messages po ninyo, simulan natin kay Carohel Fernandez. Ito na yung isang panawagan uli namin sa ating gobyerno. Kasi alam mo, matagal na yung Clean Air Act law. It is almost 11 years until now. Hanggang ngayon ho, wala tayong nakikitang modernized o hybrid vehicle na tumatakbo sa kalsada natin. Marami ho tayong personalidad sa gobyerno na nagpapanukala ng mga modernized ang ating kapaligiran o mga vehicle na ito kasi ang public utility jeepney ho, ang siyang kinoconsider na number 1 pollutants lalo na dito sa metropolis. Matagal na ho namin itong ino-offer, naghahanap ho kami ngayon ng tulong ng gobyerno na sana ito na ang aming ino-offer sa inyo. Tulungan ho ninyo ang sektor ng transportasyon, tulungan ho ninyo ang publiko para malinis natin ang ating kapaligiran. Si Jay Meloto, ang Director ng Community Relations. Ang message ko naman para sa ating mga kababayan na sumasakay ng public transportation, na hintayin lang natin ito sa January at tangkilikin. Dahil kung tangkilikin natin ito ay may tatamaan tayong tatlong mga bagay. Unang-una ay environmental. Makakatulong tayo sa environment sa pagbawas ng usok na lumalabas sa mga jeepney. At pangalawa is behavioral. Yung nagagaya na sabi ni Carohel, lahat nga ng driver na magdadrive ng Comet ay dadaan sa values formation na training, katulong ang Gawad Kalinga. Kaya ngayon ay matutulungan natin sa kanila, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagtingin sa buhay through Gawad Kalinga Values Formation. At pangatlo is economic. Dahil sa gagawin nating management system, lahat ng involved dito, yung operator, yung driver, lahat ay mas gaganda ang buhay dahil mas lalaki ang kita. Okay, si Ka-Obet Martin, National President, ang inyong po mensahe. Well, palagay ko, ito na ho yung tamang panahon sa tamang pagkakataon upang baguhin na ho natin, i-modernize na natin ang ating hanay ng transportasyon, lalo na sa jeepney. Ako po yung nananawagan sa ating halaan na sana po ay matulungan kami financially upang magkaroon ng katuparan na matagal namin pangarap. Ito nga po yung ating high-tech, modern at electric jeep na makatutulong po sa environment, hindi na po tayo magtataas ng pamasahe at higit po sa lahat, hindi na po kami magagalit, hindi na kami magrarally. Kanya po, pagtulong-tulungan po natin to at sana po ay napapahingan tayo ng ating pamahalaang nasyonal. Suportahan po ninyo ang proyektong ito na po yung ating pantakip o na para maiwasan na ang mga usok at makatulong po tayo sa ating mga mamamayang pumapatnugod sa ating hanap buhay. Okay, maraming salamat po.